reyna walang katulad. Ang pangalan ko si Reza Medjosa, alias Diamond Rainbow Star. Walang kahit anumang okasyon. Pero ang 61 taong gulang na si Lola Reza, posturang-postura, gayak na gayak at puno ng kolorete. Kasi pampaswerte yan eh. Pampaswerte. Kasi ako sinilang, pampaswerte, bigay. Kasi yun walang katulad, masipak, masunurin ng Diyos. Kaya ako, yun rin na nanganak. Ako, yung mapalad ako. Puntahan natin ngayon si Lola Reza na nabalitaan ko na may kakaibang hilig sa pananamit. Kausapin natin siya. Hello po. Hello. Magandang umaga po. Ako po si Rocco. Lola Reza. Ako si, Reza Medjosa. Reza Medjosa. Yun po talaga yung apelido niyo? Oo. Hindi, ang tunay, Remedios Uy. Filipino-Chinese daw, walang katulad. Ako si Hello Kitty. Akala ko'y itsura lang ni Lola Reza ang kakaiba. Pero maging ang kanyang mga kwento, tila hindi pangkaraniwan. Kasi ang ancestor ko, puro walang katulad. Ako dalas reyna, huling reyna sa mundo. Huling reyna sa mundo? Oo, una. Siyempre, Paano niyo po nasabi yan? Paano niyo po nasabi? Kasi yung ancestor ko, walang katulad eh. Ibig sabihin ng lahing na walang katulad? Yung duwende, maliit. Ginawang tao, malaki. Pero yung unang reyna, hari, superpower yun. Talaga may magic yun. Kwento pa ni Lola Reza na pagtanto raw niya na isa siyang reyna noong 40 taong gulang siya. At simula noon, naging pang maharlika o pang Diyosa na raw ang kanyang makeup at kasuotan. Tumambad sa akin ang iba pang koleksyon ni Lola Reza na pinagtambak-tambak na. Ano po tong mga gamit na to? Ito, pagbili ko, Shopee, lagay ko kasi nababaha pa. Pang makeup ko, kuha ko. Makeup dito? Oo, kuha lang ako mag-makeup. Asa po makeup niyo dyan? Sari-sari naman eh. Iba-iba, hanapin niyo. Lungkat na lang kayo. Oo. Pasensya ka na kasi Okay lang magulo po. pa. Pansin ko maraming plastic. Oo, binalot na para hindi malikabog. Paano niyo po nalalaman kung saan po nakalagay? Memorize yun na po talaga. Hindi naman, hanapin ko lang kung anong type kong lalagay. Oo. Ganun lang. Para mahuhula. madaling hanapin, lalagay ko na. Kakabit niyo na lang. Oo. Dahil sa dami ng nakatambak na gamit ni Lola Reza, mahirap nang kumilos sa loob ng kanyang bahay. Okay lang po. Maging ang ikalawang palapag ng kanyang bahay, puno rin ng iba't ibang kagamitan, gaya ng mga damit. Dito po, ano po meron? Di po kayo nahihirapan gumalaw dito? Hindi naman. Sanay na po kayo? Mas madalas ako sa babae. Dito po walang Gamit din yan. gamit lang talaga. Oo. Yun po, ayaw niyo po ipatapon. Tsaka na. Okay lang po? Sabay-sabay. Buksan mo lang. Mga gamit din. Mm. Kada kwarto, punong-puno ng gamit. Dahil wala sa ayos ang mga naipon niyang gamit, minsan ay nahihirapan na rin siyang hanapin ang mga bagay na kailangan niya. Silipin ko nga kung na dito o wala. Hanapin ko nga. Hayop talaga ako eh. Hayop sa forma, hayop sa ganda. Halika na. Ganoon pa man, nakapag-ayos muli si Lola Reza at mukhang gayak na gayak mamasyal. Maraming tao sa mall dahil sa Christmas rush. Lahat ng tao, abalang namimili ng ihahandang pagkain at mga ireregalo para sa mga kaibigan at kaanak. Pero si Lola Reza, mga abubot na pampaganda pa rin ang hinahanap. Sino po binibili niyo ng mga gamit? Sa akin lang. Sa loob lamang ng kalahating oras ng pag-iikot, 2 hairpin na agad ang nabili niya. Taong 1999 pa raw nang tumira si Lola Reza sa bahay nito dito sa Malabon. Kasama pa niya noon ang kanyang ina. Pero nang pumanaw siya, 5 taon na ang nakararaan. Mag-isa nang namumuhay dito si Lola Reza. Hindi na rin kasi siya nakapag-asawa.
Kasi ayaw niya ako mag-asawa muna. Gusto niya dalaga muna ako makaway para concentrate sa kanya muna. Paano po niyo nasabi sa inyo? Siyempre mapipil ko eh. Wag na pag may lalaki lahat, parang wala pa eh. Wala pa sa isip ko eh. Kahit madami, wala pa akong sinasagutan eh. Kasi Pero nga, gusto niyo pa rin mag-asawa? it's natural. Para may kasama, may kakwento. Para tayong makapatid. Para happy ending. Bunso sa 6 na magkakapatid si Lola Reza. Ang ate niya na nakatira sa Amerika ang sumusuporta raw sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Pero tila hindi naman malapit ang kanilang relasyon. Yung iba namatay, no? Ako na lang natira dito sa Pilipinas. Sa state yung dalawa. Wala na. Nami-miss niyo po sila. Hindi na. Siyempre, sasanay mo mag-isa. Ganyan talagang buhay. Di ba? Correct? Pero mahal niyo po yung kapatid niya. Oo. Siyempre, natural. Kahit awayin ka, mamahalin mo rin, di ba? Kapatid mo yan eh. Pasensya. Palaging pasensya. May gusto po kayong sabihin sa kanila. Good luck na lang, sabi Hello Kitty. Oo. Wow. Ang mahiwagang bato na hulog sa mundo. Lahat ng tao sa mundo hinahanap to. Biglang lumitaw, si Miss Suave pala ako. Hi ha ha ho ho ho. Hi ha ha ho ho. Lahat ng tao sa mundo maligaya, dumating na si Miss Suave. O yan ah! Para maging maaliwalas ang Pasko ni Lola Reza, balak namin na tulungan siya sa pag-aayos ng kanyang magulo at tambak-tambak na gamit. Ayon sa psychologist na si Dr. Cherry Raneses, makatutulong ito upang maging maaliwalas hindi lamang ang kanyang ginagalawan, kundi maging ang kanyang pag-iisip. Hoarding ay ang pagkakamal ng mga bagay-bagay na maaaring binili, pinulot, hiningi, at itinatambak sa isang lugar na supposed to be a comfort zone or resting zone ng isang normal na tao. Kasama namin ang social worker mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na si Lenny Concepcion sa muling pagbalik sa bahay ni Lola Reza. Resame! Meron lang po kaming sanang gustong ibigay na tulong sa inyo. Kaya lang, kailangan pag tinulungan ka namin, tutulungan mo rin yung sarili mo. So, ikaw, ganda-ganda mo, dapat yung lugat mo, mas maganda pa sa'yo. So, turo mo sa amin yung spot na gusto mo kaya kami mag-umpisa. No, nakakahiya. Wag na. Tsaka na. Ngayon busy pa. Nay, Salamat na lang ha. Halos 1 oras namin kinausap si Lola Reza para sa planong pag-aayos ng kanyang bahay. Pero hindi talaga siya bukas sa ideyang ito. Pag ready na po kayo at di na kayo busy, may oras na po kayo para mag-linis. Siyempre, unti-unti Andito lang. na po lahat ng tanod, kami, ako po, si Ma'am Lenny. Andito po kami, handa po kami tumulong sa inyo para iayos po lahat ng gamit para itong lugar niyo po ay mas malinis, mawala na po yung amoy, tsaka mas makagalaw pa kayo ng mabuti dito. Siyempre, nagmamahal din kayo sa akin. Oo naman. Naintindihan ko. Kinabukasan, ang partner kong si Maris naman ang bumalik kay Lola Reza. Hello. Sa pagkakataong ito, kasama naman namin si Dr. Raneses upang masuri ang kanyang kalagayang mental. Po si Ate Cherry. Gagamitin ni Dr. Raneses ang counseling method na tinatawag na joining o yung pagsang-ayon sa anumang ideya na sasabihin ni Lola Reza. Pinaalam ng therapist that I am one with you and I understand you. Kung kakausapin ka ng mga angels na totoo Okay. at saka mga fairies na totoo at isasama ka sa fairyland na araw-araw ang gagawin nyo lang doon yung puro Pagkaway, pangaway. Magbibigay ng swerte. Bigay ng swerte. Shopping. Okay lang yun. Okay. Papasalamat ako sa kanila. Oh, Dadating yun, wag kang maalala. ang dami mong false eyelashes. Siyempre, lagay ko dito, panggamit ko lang. Oh. Mm. Eh, kahit maalikabukan,
okay lang? Hindi, kasi ang kami, Oo. bawal na makita ng maganda dahil ang mag-isa lang ako, baka hold upin o kidnapin dahil mahirap makita ng magaganda, correct? Sa pag-ikot namin sa bahay ni Lola Reza, isang litrato ang aming nakita. Ito, ano mo, kuha mo. Ako po nito. Pwede po nating Oo, kunin. oo, Sino po to? ako. Holy water sa Johnny Midnight yun. Toning. Oo, alam mo, siyempre akong Rena eh. Ba't hindi niyo po to i-display? Huwag Naman na. nalikabok na. Di bali, ikaw naman, okay lang yun. Sayang naman, ang ganda-ganda niyo rito, oh. Okay lang yun. Kailan po to? Ilan taong kayo rito? Mga 30 plus lang yan. 30 plus? Bilang bahagi ng pagsusuri, sinubukan din ni Dr. Raneses alamin kung may kamulatan kaya si Lola Reza sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Anong araw ngayon? Ngayon? Oo. Anong araw ngayon? Hindi ko matanda basta. Anong buwan ngayon? December. December ano? Siguro mga, ano ngayon, baka 17 o 18. Oo. Ano sa tingin mo? Oo, tama nga. Ganun na nga. Oo. Anong year ngayon? Anong year? 2013. Umabot ng halos 1 oras ang ginawang counseling ni Dr. Raneses kay Lola Reza bago kami nagpaalam sa kanya. O sige po. Sa ngayon, magpapaalam na po muna kami. Marami pong salamat din po See you sa again. pagkakataon na makilala kayo. Oo, at makadaw pang palad ang isang kaibang Reyna na salamat. fairy, na angel pa. Ayon kay Dr. Raneses, mas malala pa sa simpleng hoarding ang kondisyon ni Lola Reza. Sa kanyang pagsusuri, may sakit sa pag-iisip o mental disorder si Lola Reza na kung tawagin ay schizophrenia. Ang mga taong may schizophrenia ay may nabubuong ibang mundo sa kanilang isip na hindi tulad ng mga normal na taong may malusog na pag-iisip. Isa sa sintomas nito ang tinatawag na delusions of grandeur. Sa kaso ni Lola Reza, ito ay ang paniniwalang isa siyang reyna at nakakausap niya ang Diyos. Ano po kaya ang pinagmulan nun? Yung katulad ng pinag-usapan natin kanina, depression po ba ito? Or is she trying to escape from something? Definitely merong something cultural. Kasi Chinese siya at paulit-ulit niyang sinabi na kailangan hindi mahalata na may kaya sa buhay, kailangan hindi mahalata ng mga tao, so kailangan magulo. Kailangan itago. Oo, kailangan itago. So, culture yun na hindi mo i-display kung ano man ang meron ka. That's why, tinatago naman niya, sobrang tago naman sa pile of junk. Maaari raw namamana ang ganitong kondisyon. Ang ilan naman sa mga may schizophrenia, minsan ang nakaranas ng masakit na pangyayari sa kanilang buhay, gaya ng mapang-abusong kapaligiran at maging ang labis na gutom. Ang mga taong may schizophrenia gaya ni Lola Reza ay nangangailangan ng gabay at tulong mula sa ibang tao, lalo na mula sa kanilang pamilya. Dapat panatilihing mapayapa ang kanilang kapaligiran, malayo sa pang-aabuso, ingay at gulo. Importanteng bigyan sila ng sapat na nutrisyon. At panghuli, dapat iyaking regular silang matitingnan ng doktor. Ano po ang pwede nating magawang tulong para sa kanya? Ang ating pwedeng gawin na hindi labag sa batas. Kasi if we uproot her and take her to an institution for evaluation, hindi natin pwedeng gawin yun. Kailangan yung next of kin mahanap natin upang yun ang mag-contact naman sa sister niya. Kasi hahabulin naman tayo ng human rights pagka in-uproot natin siyang bigla. Sa tila kakaibang dimensyon na kanyang ginagalawan, normal lang ng ilan hindi siya lubusang maintindihan. Pero upang siya'y makawala sa animoy kakaibang mundo na bumihag sa kanya, tanging malalim na pangunawa at tulong medikal ang makasasalba. May nasaksak na rito, dalawa na nasaksak rito. Muntik nga akong saksakin yan eh. Walang niya yan dito, pinakawalang niya dito. Magulo. Pag nakainom, lahat binabato niya.
Yun nga, nagbabasag siya ng isang sakong bote, tapos sabay naghihiwa nga siya. Sa isang barangay dito sa Mandaluyong, may isang mamang kinatatakutan at kinamumuhian. Ang tawag sa kanya, Buwaya. Gusto ko malaman kung bakit Buwaya ang nickname niya dito. At nabalitaan ko rin na sikat daw siya dito. At doon na ata sa likod eh. Nakailang liko na kami. At hinahanap pa rin namin yung bahay ni Buwaya. Yan. Kuya Robert, Buwaya. At balita ko sikat daw kayo dito. Kwento ng mga ngalakal na si Roberto. Ang kakaiba niyang palayaw, nagsimula raw sa paglalaro niya ng basketball. Nakilala po kasi ako dito dahil sa naglaro po ako sa barangay namin ng 3-point shot, kaya nakilala po ako ng bansagan ako. Buwaya, yung pag sinasabi nila Buwaya, hindi namimigay ng bola. Yun ba yun? Ganun din. Sa 3-point Sa 3-point din, ganun din yun. Sa panay 3-point, Buwaya din. Pero nang tumagal, mas nakilala raw siya dahil sa kanyang kakaibang gawi. Pansin ko, tatay, marami kayong mga peklat. Ganito eh. Pati sa dibdib, pwede kang makita. Kaya po sa dami kong anak ko ganito rin sa dami. Medyo hindi ko rin maintindihan. Saan nanggagaling yun? Pagka po, hindi ko po kaya talaga yung problema. Ginaganito ko po. Minsan, pagka nalasing po ako, naglalaslas po ako ng katawan. Bali, bote po sa blade. Ayon sa mga eksperto, ang tawag sa ginagawa ni Roberto ay cutting o yung voluntaryong pagsusugat o paglalaslas sa sarili. Kadalasan natin to nakikita sa mga pasyenteng merong prolonged depression, no? Depression na hindi naman sobrang lubha, pero pangmatagalan. Depression ang tawag sa matindi at pangmatagalang kalungkutan na maaaring pagdaanan ng isang tao. Sa tala ng DOH, 2 sa bawat 100,000 Pilipino o mahigit 1,300 Pinoy ang sinasaktan ng kanilang sarili. Sa kaso ni Roberto, maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang. Namatayan ng 10 kapatid at nakulong pa ng 2 taon. Bali, nakasaksak po. Minumura po ako na hindi ko po matanggap, kaya sinaksak ko po siya. Ano nakukuha niyo sa pag-ano? Hanggang magiwa po, parang nawawala na rin yung problema ko. Pag nalasing talagang nagwawala yan. Madalas kong mahuli yan at palagi kong inaasunto yan Iba-iba yung mga nagiging motibo ng mga taong nagkakat. Sa halip na maramdaman nila yung emotional na sakit, na lungkot, ginagawa nilang physical kaya sila nagkakat. Dahil sa bisyo at sa paglalaslas ni Roberto, ang pamilya niya ang pinaka-apektado. Ano naramdaman niyo kapag nalaman niyo lasing na naman si Kuya Rob? Nakakaanit po. Tuwing ginagawa niya yun, at uwi siya sa bahay na may bagong sugat na naman, kayo ba'y nalulungkot o mas nagagalit kayo o naiiyak na lang kayo? Naiiyak na lang po. Naiiyak. Umiiyak na lang kayo dahil alam niyo wala rin kayo magawa. Wala naman ako magagawa, ako nga sila nakagawa namin. Kaya naman, minarapat kong pagharap-harapin siya at ang kanyang pamilya. Vincent, matanong ko, dito, magkaharap na tayo lahat. Anong gusto mo pamahagi sa tatay mo? Ano po, sana tumigil sa slice. Gusto niyo magbago si Kuya Robert? Vincent, gusto mo rin magbago si Kuya Robert? Kuya Robert, kayo, gusto niyo magbago? Kaya po. Ano yung sabi? Kaya po. Kung matutulungan po namin kayo, susunod po kayo sa kung ano man tulong na ibibigay namin sa inyo. Kaya po siya. Para matigil na ang kanyang paglalasing at paglalaslas, dinala namin sa isang psychiatrist si Roberto. Gagawin lang natin parang interview, mga tatanungin kita, maging honest ka lang, mas makakatulong yon para mas matulungan kita. Kung nagiging violente ka lang pagka nakakainom ka, pag hindi naman, hindi ka naman Oo, hindi naman. anong nararamdaman mo?
Pagka na hinihiwa mo ang sarili mo. Ang sakit, Dok. Kasi pag duwang na po ako yung nagiwa ko, parang galing po sa kapag ko, parang nawawala po. Ang pinaka nakikita kong problema ni Roberto yung sa alak, no? Ito yung tinatawag nating alcohol use disorder. Ang matinding lungkot o clinical depression daw ni Roberto, lalong pinapalala ng kanyang pag-abuso sa alak. Kadalasan, akala nila pag uminom sila, masasaya sila. Hindi tama yon. Ang katotohanan dyan, pag uminom ka, mas malulungkot ka pa. Bukod sa therapy, niresetahan ng doktor si Roberto na mga gamot na pampakalma para mas madali niya makontrol ang kanyang galit o labis na lungkot. Papangako mo ba, 1 buwan na hindi inom? Kaya ko po yun, Dok. Isang buwan ang nakalipas mula nang makausap ng partner kong si Rocco, itong si Mang Roberto. Kukumustahin lang natin siya kung ano na ba nangyari sa kanya. Magandang hapon po. Ako po si Maris Umali. Una kong kinapanayam ang tanod na si Ryan upang malaman kung may naobserbahan na silang pagbabago sa dating siga sa kanilang barangay. Ano ba yung napansin niyo sa kanya? May mga pagbabago ba? Meron naman po, ma'am. Bihira na rin mag-inom, kaso pag nakakainom siya, ma'am, nagwawala pa rin po siya. Tapos yung puro salita lang po siya. Oo. Tapos nung linggo po, naulit po yung pagbabasag niya ng bote. Halos 1 buwan daw na hindi naglalasing si Roberto. Pero tila panandalian lang pala ang pagbabagong ito. Dahil nung nakaraang linggo lang, December 8, bumalik daw sa dating gawi si Roberto. Hindi ako nagtuturo ng tao. Ay, kumagdanaw. Sa cellphone videong ito, nakuha ng tanod, makikitang lasing si Roberto at animoy naghahamon ng away. Alas 8 ng gabi. Ito, asawa niya yan? Apo. Sino pinapagalitan niya rito? Bali kami na pong mga tanod, ma'am, yung inaaway niya. Dahil? Yung tungkol po dun sa may patay po nila. Sabi ninyo, mabait yung kapitbahay nyo, ah. Pinaglalamayan daw ng pamilya ni Roberto ang kanyang yumaong pamangkin na mangyari ang insidente. Makikita rin sa video kung paanong pinagbuhatan ng kamay ni Roberto ang kanyang asawa na umaawat lang sa kanya noon. Sinaktan pa niya yung asawa niya? Opo. Lagi ba niyang ginagawa yan? Ngayon ko lang po nakita, ma'am. Parang sa napansin ko pa nga, medyo mas lumala pa siya. Ngayon, pupuntahan ko siya. Gusto kong malaman kung ano ba nangyari, tsaka kung kumusta na siya. Ano po nangyari pagkatapos nung 3 linggo? Bakit po kayo bumalik daw sa pag-iinom? Ayun po, yung naidibig na po yung pamangkin ko. Siyempre, hindi ko po talaga matanggap na mawala din po ako talaga ng pamangkin. May nakita po kasi akong video na sinampal niyo po yung asawa niyo. Tapos nag-akma pa kayo na susuntukin niyo siya. Dahil sa, ano ko rin sa kanya, yung sa manloob ko. Tumapasok po siya sa trabaho. At sa kanya po yung mamo yung pera. Hindi po kami pinag-iwanan ng pangamasal kahit ng anak ko lang. Dati po ba pinagbubuhatan niyo na rin ng kamay yung misis niyo? Ngayon lang pa yun, itong huling ano. Ngayon lang. Nakababahala rin ang matuklasan ko na muling naglaslas si Roberto ilang linggo lang mula nang una siyang makilala ng aming programa. Sariwa-sariwa pa po yung mga sugat ninyo eh. Oh, ang dami eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nako, kahit na medyo mababaw siya, sariwa pa yung sugat niyo, pati sa liig niyo po, oh. Ang dami. Bakit niyo po nagawa yun? Totoo lang, pag talagang kamakin ko, mahal ko sa buhay, nagkakaganito talaga po. Nag-iiwa po talaga ako. Kasi sino pa ako sa pamakin ko, pag ako talaga sa, yung pag-ibig niya, talaga gagawin ko po. Sa tingin niyo, yun ang gusto niyang ginagawa niyo sa sarili niyo? Ay, hindi mo sa naman yung sinasabi ng pamakin ko, inaawat din pa ako nila na, sana tito, huwag mo na sana gawin kasi masasaktan din kami. Para mapigilan ang muling pagbabalik ni Roberto sa paglalasing at paglalaslas, rekomendasyon ni Dr. Elitanio na bigyan siya ng tinatawag na diversion o ibang bagay na pwedeng pagkaabalahan. Makakatulong din ito para magkaroon siya ng means para bumuti ang kanyang pakiramdam. Bukod sa meron kayong pagkakaabalahan, at the same time, baka pwede pa kayong kumita, di ba? Kapag natuto kayong magkarpintero. Okay po ba yun? Opo. Oo. So, syempre, hindi ganun kadali, ano? Pero,
Willing po ba kayong matuto? Siyempre ma'am, lahat ng mga tao gusto matuto maganda. Oo. Kinabukasan, binalikan namin si Roberto. Bukod sa silyang nagawa niya, nadagdagan pa niya ito ng lamesa. Ito na po yung bayar ko po. Bibili ng parang project. Naibenta niya ang mga ito sa halagang 500 piso. At ang kanyang kinita, imbis na ipambili ng alak, ginamit niyang pambili ng gamot para sa kanyang asawa. Tutuloy ko po yan, yung paggagawa ko po ng limesa sa upuan, para ko sa pamilya ko rin po yan, para sa mga anak ko rin po. Matagalang gamutan at mahabang pasensya. Ito raw ang kailangan ng mga gaya ni Roberto na masyado ng malalim ang mga sugat sa kalooban. Ang paggamot sa mga ganitong mga pasyente, binibigyan yan kahit papano ng 1 hanggang 2 taon na inoobserbahan. Hindi madaling maiwaksi ang bisyo at paglalaslas na matagal nang naging takbuhan ni Roberto tuwing may problema. Pero kung tutulungan at patatatagin niya ang kanyang sarili, hindi imposibleng maghilom ang mga sugat sa kanyang pag-iisip at kalooban para tuluyan niyang mabago ang kanyang kinabukasan.